Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Ika-19 na tagpo. Pakinggan natin. At patuloy sa pagsara ang lihim na lagusan. At hindi maitatanggi ang pagkabahala ni Pinggoy sa kanyang ipinapakitang kilos. Subalit, higit ang pagkabahala ni Abel at kitang-kita yun sa kanyang kilos. Na para bang si Abel tuloy ang nasa katayuan ni Pinggoy. At nang makitang natataranta si Abel, ay nataranta na rin ng husto si Pinggoy. At halos magkandara pa ang dalawa sa pagkataranta. Pinggoy! Pinggoy! Kinakailangan mo na talagang makabalik sa mundo nyo! Kinakailangan mo na talagang makabalik... Sigaw pang muli ni Abel. Alam ko naman, Abel. Alam ko nga na kailangan kong makauwi. Paulit-ulit ka naman eh. Sambit ni Pinggoy. Pinggoy! Alam mo ba? Sa pagkakataong ito, nasa panganib na ang baryo ninyo. Papalapit na ang angka ng 2 hukluban at sasalakayin na nila ang inyong baryo. Sambit ni Abel. At halos nagkulay suka si Pinggoy sa mga sinabing iyon ni Abel. Paano mo nalaman? Paano? Mahina at natatakot na tugon ni Pinggoy. May mga kalahi kami na naroroon ngayon. At iyon ang aking nasagap na balita. Tugon ni Abel. Paano na yan, Abel? Paano na tayo makakabalik, Abel? Naging tugon na lamang ni Pinggoy. At biglang humulagpos sa mga mata ni Pinggoy ang mga luha. Dulot ng matinding damdamin. Lalo na't naalala ni Pinggoy ang kanyang lolo at lola na naiwan sa kanilang baryo. Hindi na napigilan ng bata ang mapahagulgol. Ang natatanging tagapagtanggol ng kanilang baryo ay si Kapitan Gismundo na sa kasalukuyan ay wala sa kanyang hustong liksin ng katawan at nananatili pa rin sa agam-agam ni Pinggoy na maaaring isa rin siya sa dahilan kung bakit nawalan ng bisa ang mga anting-anting ni Kapitan. Lalong napahagulgol si Pinggoy sa kaagustuhan niyang makabalik agad sa kanilang mundo. Nais ni Pinggoy makabalik upang matulungan ang kanyang lolo at lola at ganun din ang kanyang mga kababaryo. Hindi na niya alintana ang sariling kapakanan. Ang iniisip na lamang ng bata ay ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay
ang kanilang baryo. Sa gunita pa lamang ni Pinggoy, ang larawan ng mukha ng kanyang lola na lumuluha ay lalong nagpaigting ng damdamin ng bata. Hanggang sa napaluhod na lamang ito habang nakakuyong ang magkabilang kamao. Habang masidhing iniisip na nais niyang makabalik ng mundo ng mga tao. Ngunit sa isang iglap ay biglang natigilan si Abel habang katabi si Pinggoy. Nang mapansin ni Abel na may matinding liwanag na bumabalot kay Pinggoy, napatigil si Abel at halos kaalinsabay nun ay bagyang may sumungaw na liwanag mula sa lagusan at dahan-dahan iyong lumaki na parang bumubukas muli ang lagusan. Kasunod nun ay isang malaporselanang kamay ang lumabas mula sa lagusan at nagbabadya ito na hawakan at abutin ni Pinggoy. Dahan-dahan ay tumayo mula sa pagkakaluhod si Pinggoy at saka inabot ang kamay na nagmula sa lagusan. Kasunod nun ay sabay hinablot din ni Pinggoy sa balikat si Abel. At sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay parang nilamon si Pinggoy ng matinding liwanag. At ganun din ang kanyang kaibigan si Abel. Bahagyang humina ang tindi ng liwanag at dahan-dahan ay bumungad sa paningin ni Pinggoy ay isang mukha ng babae. Napakaamo ng kanyang mukha. At sa tingin pa lamang nito ay parang naibsan lahat ng mga agam-agam na kanina pa lamang ay damang-dama ni Pinggoy. Napakaganda ng babae at napakaamo ng mukha na kahit na sinong tumingin ay siguradong mapapawi ang kahit na anong galit at puot na nararamdaman. Ang babae ay nagtataglay ng mahabang buhok. Nakalugay ang buhok nito at bahagyang umaalon-alon na parang hinihipa ng marahan ng banayad na amihan. Pagkakita pa lamang ni Pinggoy ay pakiwari niya ay palagay na ang kanyang kalooban sa babaeng iyon na parang nakita na niya ito. At kay tagal niya itong bago muling makita. Nakangiti lamang ang babae habang nakatingin kay Pinggoy. At habang hawak-hawak ng babae ang kamay ni Pinggoy na parang sa isang ina na inaalalayan ang kanyang supling. Hawak-hawak ng babae ang kamay ni Pinggoy habang inaalalayan siya nito. Habang naglalakad sa kalawakan si Pinggoy. Hindi kilala ni Pinggoy ang babae. Hindi niya pa ito nakikita pa. Pero sa loob-loob ni Pinggoy ay parang hindi siya tumitingin
sa isang estranghera. Pakiwari niya ay nakita na niya ang babae. Hindi niya lamang matandaan maigi kung saan at kailan. Subalit, pakiramdam niya ay kilala niya ang babae. Sapagkat napakagaan ng kalooban ng bata sa babae. Pero kung sa bagay, ay halos ganoon naman talaga si Pinggoy. Ganun siya sa lahat ng kanyang mga nakakasalamuha. Nakatayo sa tabi ng babae si Pinggoy habang sila ay naglalakad at kung saan sila pupunta ay walang nalalaman si Pinggoy. Nang ilang sandali lamang ay huminto sa paglalakad ng babae. Dahil dun ay napatingin si Pinggoy sa babae. Tumingin din ang babae at saka ngumiti muli ito. At saka inalalayan lamang si Pinggoy upang magpatuloy ng paglalakad. At sa isang iglap ay isang napakatinding liwanag ang lumabas mula sa kanilang nilalakaran. At sa lakas nun ay kapwa nasilaw si Pinggoy at si Abel. Nakabubulag na liwanag. At nang makamulat muli si Pinggoy ay wala na ang babae. Wala na ang nakahawak sa kanyang kamay. Kasunod nun ay napansin ni Pinggoy ang pamilyar na tanawin. Ang mga kawayanan, ang mga bulubunduking tanawin. Narinig din niya ang mga huni ng mga kulisap. At nadama din ni Pinggoy ang malamig na ugoy na ihip ng hangin. Abel! 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 Paulit-ulit na pagtawag ni Pinggoy sa kanyang kaibigan. Nasaan na tayo, Abel? Ilang sandali lamang ay nagsalita si Abel. Pinggoy! Pinggoy! Nasa lugar ninyo! Nasa mundo na tayo ng mga tao! Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin. At sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Lizelle Jans dyan po sa may Biberach, Germany. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po, maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig.
At nais ko rin pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Acelar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.